Okay, so guys, good morning, good morning. Good morning po sa inyo lahat. Shoutout po sa mga kababayan po natin dyan. No? So today is a Sunday, so happy Sunday po sa mga kababayan natin na patuloy pong nanonood po ng ating mga videos. Update ko lang kayo, no? Dito sa ating pinamili ngayong araw po ng linggo. At kumuha tayo ng ito, 15 kilo, no? Actually, may video to, mamaya may i-upload ko rin. Yung pagbili ko sa may Fishport para makita po ninyo, no? Kasi may nagtanong sa atin nakaraan, taga Cavite at saka po isang taga Cainta. So, yun. So, nagtatanong sa atin kung ano yung pwede natin may payo sa kanila na pwede lang gawing pagkakakitaan. So, sa akin naman is, syempre, may kanya-kanya tayong idea, no? So, ito isa, ano lang to, pakita ko lang sa inyo to, isang ano lang to, isang mura na pwede yung pagkakitaan. Tulad po itong binili ko ngayon, guys, no? Ito. Itong bangus na to, kinuha ko tong sa halagang 50 pesos. 50 pesos po ang isang kilo. So, kumuha tayo ng 15 piraso lang po ito, no? So, binigay sa akin ng ano to, ng 50 sa piraso niya ay 15 kilos. 15 kilos. 15 piraso ang isang kilo. So, guys, ito, idea ko lang sa inyo, no? Ito is pandaing to na bangus. Pag dinaing ito, kaya ito yung binibili namin na bangus kasi is ito po yung malambot. Ito po yung tinik is hindi siya hindi siya ganun kahirap kunin kasi ito pa yung mga baby bangus na tinatawag fingerlings na tinatawag nila na sabi na fingerlings pero sa akin baby bangus eh. Kita niyo naman guys, ang ganda naman to. Oh. 'Di ba? So dito kasi pag dinaing niyo to is yung tinik niya is hindi siya ganun hindi siya ganun katalim kung meron man. Pero syempre, may pantanggal naman po tayong bangus. Ito, pantanggal ng bangus. Pantanggal ng tinik. Ito po yung ginagamit namin, no? Yan, ginagamit namin. Ayan, no? So, may tagatanggal po ako. At saka po, pinangkakalsada ko. Then, dito guys, ito po yung nakuha natin kanina. At, idea ko lang sa inyo, no? Para magkaroon ng idea yung mga ibang kababayan natin. Kasi yung iba nagtatanong, kung magkano daw ba yung pandaing na bangus sa may Malabon. So guys, 50 pesos. Kapag medyo may kamahalan at mga bandang alas 8, alas 9, alas 10, 60 to 70. Pero kapag kumuha kayo ng mga alas 4, makukuha nyo siya ng 60 hanggang 50. At kung talaga marami, pwede nyo makuha ng 40. At kung talagang todo, siguro 40 kaya. Kung marami yan talaga kukunin nyo, kung yung mga isang banyera, ganyan. Pero conforme pa rin no, balay nyo, marami kayong kunin. Di 30, can you imagine guys, makukuha yung 30 to isang kilo, no? Tapos kinsihan. Ito, daing nyo lang dito, bigyan ko kayo idea. Ito kasi ginagamit namin, eh. Yan, no? Yan. Ganyan kalaki. So, kung gagawin nyo po ito na, na idadaingin nyo, para malabo yung camera natin, lagyan natin ng flash. Kaya, ayaw. Okay, so ganito na lang. Ito kasi pag ibinuka nyo ito, malapad ito pag binuka nyo yan. Imagine niyo pag binuka nyo yung yung kasi nadala kasi yung ibang ginawa dito eh. Okay, so ito yung pag ginaing nyo to, pag nilapad nyo yan, halagang 5 piraso, pwede nyo ibenta ng 100 pesos. E kung times 3, di magkano? Di 300. So, meron kayong 300 na pinagbentahan at ang puhunan nyo ay 50. Siyempre, tanggalin nyo lang yung plastic tsaka styro. So, magkano lang may styro tsaka yung plastic eh. Kahit sabihin mo na, bahala na kayo sa plastic tsaka sa conforme, no? Bahala na kayo kung ano saan nyo ilalagay. Pero kung tutusin dito sa bangus na pinakita ko sa inyo, pwede kayong kumita ng 250 sa isang 3 piraso. So, ang isang kilo kasi ay 15 piraso. So, magagawa yung daing ay 3 set kasi 5, 3, bali 3 set. So 1, 2, 3, 300. So syempre meron kayong suka, meron kayong bawang. Ay magkano na naman yung suka guys, no? Tsaka yung bawang. Siguro naman pwede niyo naman gamitin yung pinaggamitan niyo ngayon, pwede niyo naman siguro gamitin para bukas kung sakali man nagmamarinate na talaga kayo ng bangus, no? Tapos the rest pwede niyo tapon or kung ano man kasi yung iba nga tumatagal ng ilang araw sa palengke, di ba? So, yun, no? So, magandang ginagawa kasi natin is, nilalagay natin sa ganito din na binabacuum ko. Pag binuka nyo yan, malapad na yan. Pag binuka nyo yan, malapad. Tapos, ano pa ba pwede ko may share? Yun lang ang kaya ko may share sa inyo, guys.
yung bangus na to. So kasi may nagtanong sa atin nakaraan kung magkano daw ba yung bangus sa may Malabon, Pandaing. So yun, next time ituro ko sa inyo yung number para makita nyo kung saan ako bumibili. Ito, nakuha natin ng 50 pesos ang 1 kilo. So kumuha tayo ng marami. Hindi ko na tinanggal sa plastic kasi bubuhos ko sana. Pakita ko sana sa inyo, kaya lang dami. Kaya didirect ako muna sa freezer. May freezer tayo malaki. Then guys, ito, nakakuha ko ng, ito no, sumantatanong, nakakuha ko ng yellow pin na pang-ulam lang naman to guys, pang-ulam. Ito, tag ito. Nakuha ko ito ng 100 pesos per kilo. So, ito po kasi yung mga, mga paalis na yung mga, yung mga biyahero. So, kung pang-ulam-ulam lang naman pwede. Pero kung pantinda, sana kumuha kayo ng mga walagang 130, 140, 150, okay na yun. Ganito kasi okay lang kung pang-ulam nyo, nakakakantok. Okay lang kung pang-ulam nyo guys, no? Panghanda nyo ngayon, or ano nyo ngayon, lalagyan nyo ng gata. Pwede yun, paksiw sa gata, no? Hatiin nyo lang sa gitna, oh. Ganun. So, gaya ng binabanggit ko sa inyo, siyempre, hindi lahat ng mura na makikita nyo sa mga fishport at saka sa mga ibang mabibilan ay okay na. Siyempre, dapat kilatisin nyo rin kung okay ba siya o hindi. Siyempre, may posibilidad na meron dyan na may luma kasi mura eh. At meron dyan na magdamag na kasi siyang binibenta. Kaya lang namang yeluhan pa nila. Kaya ang iba dyan kasi nagtitipid sila sa yelo. Gawa nga ng tulad dito, kung sakaling hindi mabibili, yeyeluhan pa nila. Tapos ilalabas nila naman mamayang gabi. Babagsak din naman nila presyo mamayang gabi. Kasi siyempre yung quality niya hindi naman nagkatulad ng fresh na fresh talaga. Na katulad ng mga bagong datingan. So, tulad ito, ayun, may nakasingit, ayan, putok yung tiyan, Kasi ito naman, guys, is pang-uulam lang naman namin, pang paksiw sa gata, masarap to. Yellow pin. So, ito, nakuha po natin to ng 100 pesos. Nasa video po rin natin yung mamaya, i-upload ko po, no, yung kuha natin kanina madaling araw sa may Malabon. So, ang, natin, ang hipon, medyo mataas, no. Kumuha rin ako ng hipon, pakita ko sa inyo saglit, ha. Ito, ang hipon natin. 300, guys. Pero magandang klase. 300, ayan, ayan, 300 Then may 320 kanina ako nakita doon kanina. So magandang naman yun, magandang klase 320. Pero ito kasi pang lang naman yung panghanda. Kasi may konti okasyon, halo-halo mamaya sa bahay. So yun. So 300 nakakuha tayo ng magandang hipon. Then dito sa yellow pin nakakuha tayo ng 100 pesos per kilo. Piso, tawag namin piso. Then dito nakakuha tayo ng 50 pesos per kilo ng baby bangus. Yan. Tsaka po ito guys, kung sa mga nagplano na magkaroon ng ganitong pagkakitaan or business, itong pandaing, no? Huwag nyo kakalimutan kumuha ng ganito. Yan. Mabibili niyo yan sa mga medical supplies. Pantanggal ng pantanggal ng tinik. Tinik ng bangus. Yan at least nagkaroon ako ng idea sa inyo, ha. Okay, so guys, balikan lang natin yung kasi may comment sa akin nakaraan. Bakit ko daw, ano daw ba yung content ko? Pinapakita ko daw ba yung lugar or yung paninda sa mga fishport sa palengke, Kasi guys, ito po sabihin ko sa inyo, Yung Divisoria kasi na pinapakita ko, kasi is lagi po kasi kung nagko-content sa Divisoria. Actually, malapit lang po ako sa Divisoria. Pwede nga po kumuha, nag-shot araw-araw po dyan eh. Kailan nakatuon din yung pansin ko sa mga iba't ibang palengke. Ngayon, gawa nga nang nagbabalik si Orme, Siyempre, kilala naman natin si Orme kung gano'ng kaipit sa basura. Kaya pinakita po natin yung sitwasyon sa may Divisoria. Nang sa gano'n is aware yung mga kababayan natin kung ano yung nagaganap or nangyayari dyan po sa may Kamaynilaan. Okay, so so mamaya mag-update naman tayo ng gulay sa may Divisoria. At saka may mga katanungan po sa atin, may mga nag-request, Yung presyuhan naman daw ng prutas sa may Asuncion at saka po sa may Tabora paggabi. Kasi per box daw po sila kukuha ng orange tsaka ng grapes. Dadalhin daw po sa bandang Bulacan. So, yun. Kaya ako po pinapakita kasi araw-araw ko po siya dadaanan din. So, siyempre, at saka po, siyempre, nasubaybayan ko rin naman si Yorme noong time na nag-uumpisa siya. As mayor ng Maynila dati, is sumasampa na po ako sa truck ng DPS. Kasama po tayo sa mga truck ng DPS na hindi naman nangaagaw ng mga paninda. So, yun, baka may awayin ako ng mga taga-Divisoria. So, dati po yun, dati ng pandemic. So, isa po tayo sa mga sumasama sa truck, nagbibigay ng mga, ng mga
good for box for goodies yung mga pagkain po na mga binibigay ni Yorme. Tsaka po syempre, yung sa para lumuwag po yung kalsada. Kasama po tayo doon dati. Noong time na yon na sabihin natin na clearing operation siya, pero saglit lang po ako. At then bumalik at lumipat na po ako sa may price update. Okay na ako rito. Okay na po ako rito kung bumalik man si Yorme sa Maynila is magkakaroon mo ng pagkakataon na sa clearing. Siguro dito na lang po ako sa Tama na yung makapag-update tayo ng mga presyuhan at may share natin sa mga kababayan natin. Tulad dito, may nagtanong sa atin paano saan ang bilihan ng mga bangus na pwede nila maibenta at itinuro ko rin kung anong idea, lalo sa mga nag-uumpisa gustong magnegosyo. Dahil marami tayong mga kababayan na mga OFW na nagtatanong sa atin kung ano ba yung idea na pwede nilang gawin na magpo-for good na daw sila kahit paano meron silang gawin na pagkakitaan daw. Na pwede nilang dalhin sa bandang kainta na pamatagalan. So guys, tignan niyo naman nito. Walang yelo to. Umalis tayo kanina, walang yelo. Ganun pa rin, wala pa rin siyang yelo. Kasi itong bangus na to is matibay. Matibay siya sa ordinaryo mga ibang isda, no? Hindi katulad ng mga yelo pin na ganito. Kailangan yeluhan nyo talaga yan. Ayun, so siguro guys, hanggang dito na lang po. At maraming salamat. Gaya ng binanggit ko sa inyo, keep safe everyone and happy Sunday po. Sa mga kababayan natin na patuloy po nag-subscribe sa ating YouTube channel, maraming salamat po guys. And happy big shout out to everyone and keep safe po. Sa mga kababayan abroad na patuloy pong nanonood po sa atin, maraming salamat po sa inyong lahat. So naka 5 million views tayo nakarang araw, maraming salamat po guys. Dahil sa inyo po, nakakaangat po tayo ng konti. Hindi man umaangat naman at least kahit konti dahan-dahan umaandar po yung ating subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga walang sawang tumatangkilik po sa atin. Any request po, pwede po kayong mag-comment. Pwede po kayong mag-comment sa ating mga videos at kung ano po pwede ko ma-share sa inyo or tulong na pwede ko pong magawan ng paraan para po sa inyo at gagawin po natin. Kung kailangan i-live po natin yung fishport or yung mga bagsakan ng gulay, gagawin po natin. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat po and keep safe and happy Sunday po sa inyo lahat. May May 25? Ayun na naman tayo sa pecha. So happy Sunday. Basta happy Sunday po sa inyo lahat guys and good morning to everyone.